Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 24, 2026, Friday. Mabilis na nag-intensify si Bagyong Quiapo at isa na itong tropical storm at inaasahan na lalakas pa sa susunod na mga oras o araw. Ngayon din, posible itong maglandfall sa ilang lalawigan sa Northern Luzon. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng Tropical Storm Quiapo ay tinatayang nasa layong 345 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may bugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang lawak ng strong hanggang gale force winds nito ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit hindi pa ito isang napakalakas na bagyo sa ngayon, malinaw na malawak ang sakop ng mga lugar na maaaring makaranas ng hangin, ulan at masamang panahon habang tumatawid ito malapit sa hilagang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, sa northern portion ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Island at sa northern portion ng Ilocos Norte. Sa ilalim ng Signal number 2, ang wind threat ay gale force winds at ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang antas ng banta sa buhay at ari-arian sa ilalim ng signal na ito ay minor hanggang moderate. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ay nakataas sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa northern at central portion ng Aurora. Sa ilalim ng signal number 1, ang wind threat ay strong winds. May warning lead time itong 36 hours at ang inaasahang hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Bagamat mas mababa ito kaysa sa signal number 2, hindi rin ito dapat baliwalain dahil kapag sinabayan ng malakas na ulan at mas pabugsong kondisyon, pwede pa rin itong magdulot ng pinsala sa mga bubong, puno, mga linya ng kuryente at maging sa kalagayan ng mga kalsada sa matataas at bulubunduking lugar. Pag-usapan din natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dapat bantayan habang lumalapit si Quiapo sa Hilagang Luzon. Ngayong araw, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ito ang mga lugar na may pinakamataas na rainfall concern sa kasalukuyang araw. Sa ganitong dami ng ulan, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mababang lugar, pag-apaw ng mga ilog at sapa at pagguho ng lupa sa mga lugar na may matatarik na dalisdes at sa mga komunidad na malapit sa kabundukan. Kasabay nito, may 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Benguet at La Union. Bagamat nasa mas mababang kategory ito kaysa sa 100 hanggang 200 millimeters, sapat pa rin ito para magdulot ng panganib na kondisyon, lalo na kung ang ulan ay mabilis bumuhos sa loob ng maikling panahon o kaya ay paulit-ulit sa iisang lugar. Bukas, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ibig sabihin, kahit makalagpas ang sentro ng bagyo sa unang bahagi ng kanyang pinakamalapit na pagdaan sa extreme northern Luzon, hindi agad mawawala ang panganib ng ulan sa mga hilagang lalawigan. Mahalagang tandaan na ang mga forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Sa mga reyong gaya ng Apayao, Abra, Kalinga, Benguet at sa iba pang may bulubunduking terrain, mas dapat seryosohin ang panganib ng landslide dahil ang bigat ng ulan ay maaaring magpalambot sa lupa at magdulot ng pagguho lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng mga naunang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa hiwalay ding heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon, ngayong araw inaasahan ng moderate to heavy rains o 50 hanggang 100 millimeters sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Bukas naman, ang moderate to heavy rains ay inaasahan sa Occidental Mindoro. Ipinapakita nito na habang si Quiapo ay nakatutok sa hilagang bahagi ng bansa, ang habagat naman ay aktibo sa ilang bahagi ng Western Philippines. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang sentro ng bagyo ay malayo sa Western Visayas at sa ilang bahagi ng Mimaropa, maaari pa rin silang makaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa monsoon flow na hinihila at pinapalakas ng bagyo. Ngayon, tingnan natin ang forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island, ang forecast ay stormy dahil kay Tropical Cyclone Quiapo. Dito, mas direktang mararamdaman ang kombinasyon ng mabigat na ulan at malalakas na hangin. Ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa heavy to intense with at times torrential rains.
at may minor hanggang moderate threat sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds. Sa Batanes at sa Babuyan Islands, lalo na, mas dapat asahan ng mas magulong panahon, mababang visibility, mas mapanganib na paglalayag at mas mataas na posibilidad ng mga localized flooding at slope failures sa mga sensitibong lugar. Para naman sa Cordillera Administrative Region, sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, sa Ilocos Sur, La Union at Aurora, ang forecast ay rains with gusty winds dahil pa rin kay Tropical Cyclone Quiapo. Ang posibleng epekto nito ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains with at times intense rains at may minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds. Sa Cordillera, mas mataas ang concern sa mga kalsadang nasa gilid ng bundok, sa mga komunidad na malapit, sa mga river channel at sa mga lugar na may kasaysayan ng pagguho kapag tumatagal ang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na sa mga lalawigang malapit sa hilaga at silangan, pwedeng maramdaman ang mas pabugso-bugsong hangin habang mas dumadaan o lumalapit ang sentro ng bagyo sa Babuyan area. Sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, ang forecast ay occasional rains dahil sa southwest monsoon. Dito malinaw ang indirect effect ni Quiapo. Habang ang bagyo ay kumikilos sa hilagang bahagi ng bansa, hinihila nito ang habagat at nagpapadala ng mga maraming moisture sa western side ng Pilipinas. Sa mga lugar na ito, hindi kinakailangang direkta silang nasa track ng bagyo para makaranas ng mga pag-ulang tuloy-tuloy o pabalik-balik. Sa Occidental Mindoro at Palawan, pwedeng tumagal ang mga pag-ulan sa loob ng ilang oras at sa ilang bahagi ng araw ay maging mas malakas. Sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, ang habagat ay pwedeng magdala ng mga buhos na hindi agad nawawala. Kaya mas tumataas ang posibilidad ng flooding sa mababang komunidad at mga lugar na mahina ang drainage. Para sa Metro Manila, Calabarzon, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa natitirang bahagi ng Mimaropa at sa Pangasinan, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil kay Tropical Cyclone Quiapo. Bagamat hindi ito ang pinakadirektang tinatamaan ng sentro ng bagyo, sapat ang lawak ng sirkulasyon at mga rain bands nito para magdala ng maulap na panahon at pabalik-balik na ulan sa mga bahaging ito ng Luzon. Sa Metro Manila, pwedeng magsimula ang araw ng makulimlim at mamaya ay magkakaroon ng ilang rounds ng ulan sa iba't ibang oras. Sa Calabarzon at sa natitirang bahagi ng Central Luzon, maaaring maranasan ng mga biglaang pag-ulan na may kasamang thunderstorm at sa mga flood-prone area, mahalagang bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig, lalo na kung tatama ang mas aktibong rain bands. Sa Pangasinan, bagamat hindi ito nasa ilalim ng pinakamataas na signal o rainfall category ngayon, hindi pa rin ito dapat maliitin dahil maaari pa rin itong makaranas ng moderate to at times heavy rains. Sa kasalukuyang forecast track, ang sentro ni Quiapo ay maaaring dumaan ng malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa pagitan ng ngayong umaga at hapon. Pagkatapos ay dadaanan ng napakalapit o maaari ring maglandfall sa paligid ng Babuyan Island sa pagitan ng hapon at gabi. Ito ang pinakaimportanteng yugto ng bagyo para sa Pilipinas dahil dito inaasahan ang paglandfall o paglapit ng sentro sa kalupaan. Pagkatapos nito, forecast itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Sa madaling salita, ang pinakamataas na concern window para sa extreme northern Luzon ay nasa loob ng susunod na mga oras hanggang sa unang bahagi ng bukas. Pagdating sa lakas, si Quiapo ay forecast na magpapatuloy sa pag-intensify habang binabagtas ang extreme northern Luzon at maaari itong mag-upgrade bilang severe tropical storm pagkatapos dumaan sa Babuyan Island habang kumikilos sa West Philippine Sea. Posible itong sumailalim sa rapid intensification at umabot sa typhoon category bago maglandfall sa southern mainland China. Ito ang isa sa mga mahalagang dapat tandaan dahil ipinapakita nito na kahit hindi pa ito isang malakas na bagyo, sa mismong oras ng paglapit nito sa northern Luzon, may malinaw na tsansa itong mas lumakas pa pagkatapos tumawid sa hilagang bahagi ng ating teritoryo at makalabas sa mas mainit na bahagi ng dagat sa kanluran. Gayunman, kapag tuluyan na itong tumama sa southern mainland China at pumasok sa inland areas, inaasahang magsisimula rin ang paghina nito dahil sa terrain interaction at pagkawala ng mainit na karagatang nagsisilbing source of energy. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.